Binitawan siya ng kasaysayan bilang matapang na dato ng Mactan. Ang nanguna sa pakikipaglaban sa unang pagtatangka ng mga Kastila na sakupin ang Pilipinas. Hindi tulad ng iba nating mga bayani, kaunti lang ang naisulat tungkol sa kanya. Ngunit muling napukaw ang interes sa kanyang pagkatao dahil sa isang natagpuang sinaunang hikaw sa Cebu na sinasabing posible raw pagmamay-ari ni Lapu-Lapu. Kung magagawi ka sa bayan ng Bolhoon sa dulong katimugan ng Cebu, 3 oras mula sa Mactan, para ka raw bumalik sa sinaunang panahon. Kaya ang Bolhoon, pinansagang Cebu's Heritage Frontier. Pero ang yaman ng bayang ito, matatagpuan daw hanggang sa ilalim ng lupa. Isang tanghaling tapat nung Hunyo, inabutan namin naghuhukay ang mga archaeologists ng National Museum na sina Jojo Bersales at Ame Garong. Mga dalubhasa sila sa pag-aaral at pagtuklas ng mga sinuunang kultura. Isang ancient burial site ang kanilang nadiskubre, malapit sa isang lumang simbahan. Tinatayang 15 o 16 na siglo na raw ang tanda ng libingang ito. Let's start with the head. Sa halos isang buwang pag-uukay rito ng mga taga-National Museum, 15 bangkay na raw ang kanilang nahanap. These burials help us understand na meron talaga mga tao sa Bolhoon at sa Cebu before the coming of the Spaniards. It helps bolster the belief at the ating facts, no? Ating beliefs na dumating ang mga friars dito because there was a settlement here that could support their lifestyle. Ayon sa mga archaeologists, bago pa man daw tayo masakop ng mga Kastila, may sistema na raw tayo ng paglilibing sa ating mga mahal sa buhay. Isa rito ang paglalagay ng 2 kamay ng mga namayapang babae sa kanilang ari bago sila ilibing. Samantala, pinagkukrus naman daw ang mga braso ng mga lalaki na nakapatong sa kanilang dibdib bilang simbolo raw ng lakas at katapangan. You'll find the same practice sa Negros and sa Bohol. So right now, even if these islands are jealous of each other's development and progress, we can all unite when we look at the past. Dahil naman daw sa mataas na respeto sa mga yumaong kamag-anak, pinababaunan daw sila ng bagay o gamit na may kinalaman sa kanilang noong nabubuhay pa. Sa paghuhukay ni na Jojo at Ame, may nakuha na raw silang ilang palayok na karaniwan daw ipinababaon sa mga namatay na babae. Patalim o punyal naman ang hawak o nasa tabi ng mga lalaki. Ngunit malaking palaisipan sa mga archaeologist ang nahukay nilang isang bangkay. Bagamat babae raw ito, punyal daw ang hawak ng bangkay at pugot ang ulo nito. Kailangan mo isuot ito eh. Okay. Kasi we need to protect the bones from contamination sa modern times. So. What you can do, you can use sa isang kamay mo. Pwede namang tanggalin. Pwede na siya tanggalin. Hindi naman sin yan. Iyon. Okay. Saan na ito kukunin natin dito? It's a spearhead, I think, or a kind of tool, an iron tool. Squeeze it. Ayun. Paniwala ng mga eksperto, 400 to 500 years old nga itong metal tool na to. At posibleng ginamit to sa pangangaso at self-defense nung taong inilibing dito na napag-alaman na babae din dahil nga doon sa position ng kanyang mga kamay. Tila noon pa man, may matapang na talagang mga babaeng mandirigma. Katulad ng karakter ni Amaya. Samantala, maaaring natutunan daw ng mga taga-Bolhoon ang paggawa at paggamit ng palayok, ceramics, alahas at punyal sa pakikipagkalakalan nila sa mga kalapit bansa. Isang pruweba nito ang mga nakuhang Chinese at Japanese ceramic. Sa isang silid naman sa ilalim ng kampanaryo ng simbahan sa Bolhoon, agaw pansin ang mga guhit na ito.
Bagamat panahon na ng mga Kastila nung naitayo ang simbahan, tila pinapahiwatig ng mga guhit na matagal nang daungan ng malalaking barko ang pampang ng Bolhoon. Mahigit 20 larawan ng mga barko ang nakaguhit sa dingding ng kampanaryo. Yung Bolhoon talaga, sir, natural harbor talaga, sir. Makita mo sa kuwan, makita mo na very deep din yung water dito sa Bolhoon. So, ideal talaga. Ideal talaga. Ideal talaga. Pagparadahan. Paradahan. Sa isang teorya, maaaring mga pirata o mga mangangalakal daw ang mga ikunulong sa silid na ito dahil mataas ang bintana ng kampanaryo. Maaari raw nagpatong-patong ang mga ito para silipin ang mga nagaganap sa labas ng kanilang kulungan at iginuguhit naman nila ang kanilang mga nakikita sa dingding ng silid para ilarawan sa iba pa nilang mga kapwa bilanggo. Even ngayon kami, sir, hindi namin alam yung medium nito, sir, yung materials na ginawa nila. Pero for the past 200 years, pero nandito pa rin siya, sir. Pero ang pinakamahalagang pamana raw ng mga ninuno ng mga taga-Bolhoon, mga ginto. Sa maliit na museyong ito sa loob ng kumbento, nakalagak ang mga gintong gamit na nahukay sa Bolhoon. Kabilang na ang ilang mga kwintas at porselas. Pero ang umaagaw ng interes ng marami, ang hikaw na ito na maaaring may kaugnayan daw sa ating pinakaunang bayani, ang dato ng isla ng Mactan, si Lapu-Lapu. May katangkaran daw ang may suot ng hikaw na ito at maraming nakapalibot na bagay sa kanyang labi. Meron siyang ceramic na bottle at may battery. It's quite unique. And we suspect he was someone important to the community. And this was personal because this was found on the right earlobe, where the earlobe would have been. Posibleng isa rin ito sa mga maaaring suot ni Lapu-Lapu ng panahon niya. The description of Pigafetta is Lapu-Lapu wore 2 earrings. It would have been like this. Para mabigyang linaw ang pagkakakilanlan ng nasabing hikaw, inimbitahan namin si Dr. Jocelyn Guerra, nagpakadalubhasa sa sinaunang pamumuhay ng mga Cebuano, si Jojen Pascual, historian at nag-aral ng kabayanihan ni Lapu-Lapu, at si Jojo Bersales, ang archaeologist na nakahukay ng misteryosong hikaw. Dito sa Museo Sugbo, nakadakdang kilatisin ang hikaw mula sa Bolhoon. Sir Jojo, dun sa pagkakaposisyon nung burial site, burial number 20, kung yun nakakamali, kung saan nakita itong gold earring na ito, pwede nyo bang isilarawan sa amin ano yung itsura? Nakaposition yung gold earring sa left side yata ng burial. And medyo matangkad siya than the normal burials. At medyo bata, mga around 25 to 30 years old. Strong yung mga bones niya. Lalaking-lalaki ang dating. At hindi lang si Lapu-Lapu ang pangalang lumitaw sa diskusyong iyon. The Spaniards came to the shores of Cebu. There was already a hierarchy in the community. There are things that one needs to distinguish someone from the rest because you need to have symbols, that makes it different. Like if you have Humabon, for example, he had earrings, no? 2 earrings. 2 earrings for that matter. And in fact, when he promised Magellan that he would give him 2 earrings, 2 anklets, something else, and precious stones, no? This was the account from Pigafetta. After his baptism. Would it be safe to say na itong mga klaseng earrings yung ganung kalaki, it exhibits political power? Kasi ang description ni Pigafetta, they were put in a open square, nakaupo si Humabon, and na-describe niya ang 2 earring. Posible po ba na may ganitong suot si Lapu-Lapu? Oh yes, of course. Oh, he would have worn that. But we do not know if he wore it during battle, kasi magdadanggal yan eh. History and archaeology is like putting together a jigsaw puzzle of 1,000 pieces and you only have 5 pieces. There really is no account of Hula-Lapu, Lapu-Lapu
The only time was when they had that battle of the what we know today is Battle of Mactan. Kung posibleng kay Humabon, posibleng kay Lapu-Lapu rin, sir. If you stretch your imagination further, possibly, but yeah, that's possible. Kay Lapu-Lapu man o Raha Humabon o kanino pa mang mandirigma ang hikaw na ito, nasa dinami-dami ng ating mga ninuno, may ilang namumukod tangi ang katapangan na siyang binigyan ng karapatang magsuot ng tinuturing na ngayong misteryosong hikaw. Bagamat hindi malinaw ang ating mga pagkakakilanlan dahil sa mga dayuhang impluensya sa ating lahi, hindi rin maitatanggi ang karunungang taglay ng ating mga ninuno. Patunay rito ang sinaunang paraan ng pagsulat, ang baybayin na pilit binura ng dayuhang mananakop.